Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang mga kwento ng puso. Bago po natin simulan ang lahat, hayaan ninyo akong mag-iwan ng isang katanungan. Gaano nga ba kabigat ang dugo kumpara sa ginto? At hanggang saan ang kayang tiisin ng isang amang nagmamahal para sa mga anak na tila kinalimutan na ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya? Samahan niyo po kami sa isang bagong kwentong magpapaantig sa inyong mga puso. Ito ang unang kabanata, ang marahas na pag-ubo, ang unang gumising kay Ambohan Diwa. Isang ubong tila dumudurog sa kanyang dibdib at nag-iiwan ng lamig sa kanyang mga buto. Hindi pa man sumisikat ang araw sa Barangay Hapis, nararamdaman na niya ang bigat ng panibagong umaga. Dahan-dahan siyang bumangon at ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang lumang larawan sa ibabaw ng maliit na aparador. Ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong asawa, si Liwayway. "Pasensya ka na, Liwayway," bulong niya sa hangin, ang boses ay paos. "Sinusubukan ko naman." Sa kabila ng pananakit ng katawan at lagnat na hindi maikakaila, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga anak, kailangan nilang mag-almusal. Iyon ang tanging nasa isip niya. Iyon na lamang ang natitirang silbi niya sa bahay na ito. Sa kusina, ang bawat galaw niya ay tila isang pasakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasali ng bigas. Ang sinagag na niluluto niya ay bahagyang nasunog sa isang gilid. "Ama!" Ang matigas na boses ni Tumbaga, ang kanyang panganay, ang bumaras sa katahimikan. Hindi magandang umaga. Hindi kumusta ka, kundi isang utos. "Nasaan na ang mga papeles ng bahay? Kailangan ko nang dalhin sa abogado." Hindi lumingon si Ambohan. "Anak, hindi ba't napag-usapan na natin to? Ang bahay na ito ay ipapamana nyo rin naman sa amin." Putol ni Tumbaga. Ang inis ay hindi maitago. Nilapitan nito ang ama at hinablot ang isang lumang relo sa ibabaw ng mesa. "Pati itong relos na ito, bakit ayaw nyo pang ibigay? Sa akin din naman ang bagsak nito." "Pamana pa yan ng lolo mo," mahinang sagot ni Ambohan. Pumasok si Dampalit, ang pangalawa, na nakataas ang kilay. Naamoy niya ang nasusunog na kanin. "Ay nako, kahit kailan talaga, ganito na lang palagi ang umagahan natin. Sunog na sinangag at tuyo. Hindi ka na ba nagsasawa, ama?" "Pasensya na, anak. Medyo masama ang pakiramdam ko." "Palagi namang yan ang dahilan mo," singit ni Dampalit, sabay irap. Ang bunso, si Hina, ay tahimik na dumaan sa kanilang likuran. Umiwas ito ng tingin, kumuha ng isang basong tubig at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pagsang-ayon sa ginagawa ng mga kapatid. Isang patalim na lalong bumaon sa puso ni Ambohan. Doon na sumabog si Tumbaga. "Hindi na pwede to. Tingnan mo nga ang itsura ng bahay na to, ama. Ang gulo, ang sikip. Kailangan na namin ng espasyo para sa mga sarili namin." Tumingin si Ambohan sa kanyang tatlong anak. Kay Tumbaga na puno ng kasakiman, kay Dampalit na puno ng paghamak, at kay Hina na nagtatago sa likod ng kanyang kahinaan. Wala siyang nakitang pagmamahal, wala kahit katiting na awa. "Pakiusap, mga anak," nagsusumamong sabi ni Ambohan. "Hindi na kami mga bata, ama," sigaw ni Tumbaga. Kinuha nito ang braso ng ama. "Umalis na kayo. Maghanap kayo ng sarili ninyong lugar. Hindi na namin kayo kayang alagaan. Pabigat lang kayo." Ang salitang pabigat ay tumama kay Ambohan na parang kidlat. Sa gitna ng pagtutol at pagmamakaawa, tinulak siya palabas ng kanyang mga anak. Si Dampalit ang nagbukas ng pinto. Si Tumbaga ang bumatak sa kanya. At si Hina, sa kanyang pananahimik, ang nagsara ng lahat ng pag-asa. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagkalabog ng pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Ambohan Diwa sa labas, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit.
Nakatingin sa pintong isinara para sa kanya. Ang tahanang binuo niya mula sa sarili niyang pawis ay hindi na kanya. Sa loob ng bulsa ng kanyang lumang pantalon, kinapa ng kanyang nanginginig na daliri ang isang maliit at basang piraso ng papel, isang lottery ticket, ang tanging bagay na pag-ari niya sa mundong ito. Walang patutunguhan ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ni Ambohan ay mas mabigat kaysa sa nauna. Dinala siya ng mga ito palayo sa Barangay Hapis, palayo sa nag-iisang lugar na tinawag niyang tahanan sa buong buhay niya. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin sa kanyang mga buto. Isang lamig na hindi mula sa panahon, kundi mula sa pagtatakwil. Gutom at pagod, sumilong siya sa isang luma at abandonadong waiting shed. Doon, sa pag-iisa, niyakap niya ang sarili. Walang luhang pumapatak. Tila naubos na ang lahat ng yon sa loob ng maraming taon ng pagtitiis. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang luma at kupas na pitaka. Ang tanging laman nito ay ang basang-basang lottery ticket. Bumalik sa kanyang alaala ang araw na ibinigay sa kanya ni Liwayway ang pitakang iyon. "Ambohan, mahal," sabi ng kanyang asawa noon. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng kanyang pangalan. "Huwag mong ubusin lahat para sa amin. Magtira ka naman para sa sarili mo. Kahit konti lang." Iyon ang dahilan kung bakit, sa loob ng 20 taon, palagi siyang bumibili ng isang tiket kada linggo. Hindi para manalo, kundi para tuparin ang hiling na iyon. Isang maliit na bagay para sa kanyang sarili. Tinitigan niya ang mga numero sa tiket, bahagyang nabura dahil sa ulan. 082, 15, 90, 68. Ang kaarawan ni Liwayway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit sa huli, ang asawa pa rin niya ang nasa isip niya. Doon na siya iginupo ng pagod. Nakatulog si Ambohan sa malamig na semento. Yakap-yakap ang alaala at ang basang piraso ng papel. Kinabukasan, nagising siya sa ingay ng mga sasakyan at sa amoy ng mainit na kape mula sa isang maliit na karinderya sa tapat. Giniginaw at kumakalamang sikmura, pinilit niyang tumayo. Sa loob ng karinderya, malakas ang tunog ng radyo. At para sa Grand Lotto draw kagabi, masiglang anunsyo ng radio announcer. Ang mga masuswerteng numero ay 8-15, 19, 68. Natigilan si Ambohan. Ang bawat numerong binabanggit ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang mga kamay na muling dinukot ang tiket. At ang dalawang huling numero, 26 at 42. Humigpit ang kapit ni Ambohan sa papel. Hindi siya makapaniwala. Tumayo siya at nanginginig na lumapit sa tindera ng karinderya. "Ineng, pakitingnan nga kung tama ang dinig ko." Halos pabulong niyang sabi. Iniabot ang tiket. Kinuha ng babae ang tiket. Tiningnan ito. Saka inihambing sa nakasulat sa dyaryo sa tabi niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ambohan, tapos sa tiket, tapos pabalik ulit kay Ambohan. Tatay. Nauutal na sabi ng tindera. 100 milyong piso. Nanalo po kayo ng 100 milyong piso. Ang mundo ni Ambohan ay huminto. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Hindi galak ang una niyang naramdaman. Hindi tuwa, kundi isang nakabibinging katahimikan. Isang biglaang kalinawan. Dahan-dahan niyang kinuha pabalik ang tiket. Tumingin siya sa di kalayuan, sa direksyon kung nasaan ang Barangay Hapis, ang bahay na nagtakwil sa kanya, ang mga anak na tumuring sa kanya na parang basura. Isang malamig at determinadong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, tinanggal ang SIM card, at binali ito sa dalawa nang walang pag-aalinlangan. Tapos na ang kahapon. Isang bagong umaga ang nagsisimula. Walang sinayang na oras si Ambohan. Ang unang liwanag ng araw ay hindi pa ganap na sumisikat ng
Tahimik siyang pumasok sa head office ng Lotto. Walang-walang ngiti, walang anumang bakas ng pagkasabik. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay isang matatag na determinasyon. Sa tulong ng isang bank manager na naintindihan ng kanyang pagnanais na manatiling pribado, ang lahat ay naisaayos ng mabilis at maingat. Isang manager's check, isang bagong bank account sa ilalim ng kanyang pangalan lamang. Ang unang binili niya ay hindi pagkain o anumang luho. Pumasok siya sa isang simpleng department store at bumili ng isang set ng bagong damit. Isang simpleng polo shirt, matibay na pantalon at isang bagong pares ng tsinelas. Sa iskinita sa likod ng tindahan, walang pag-aalinlangang hinubad niya ang kanyang luma, marumi at punit-punit na kasuotan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, isang simbolo ng kanyang nakaraang buhay ng pagtitiis at pagkaalipin. Sa kanya ito inihulog sa isang basurahan. Sa terminal ng bus, isa lang ang pangalan ng lugar na nasa isip niya, Bayan Sinag. Isang maliit na bayan sa probinsya na minsan nang naikwento sa kanya ni Liwayway. Isang lugar daw na payapa at may mababait na tao. Bumili siya ng one-way ticket. Nang umandar na ang bus, sumandal si Ambuhan sa bintana. Pinanood niya ang pagliit at tuluyang paglaho ng tanawin ng syudad na naging saksi sa kanyang kalbaryo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit, payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samantala, sa bahay na iniwan ni Ambuhan, ang umaga ay nagsimula sa inis at gulo. Naunang nagising si Tumbaga, ang ulo'y masakit dahil sa pag-inom kagabi. Bumaba siya sa kusina, inaasahan na may nakahain ng mainit na kape at almusal. Ngunit ang nadatnan niya ay isang malamig na kalan at mga hugasing nakatambak. "Ama!" sigaw niya, ngunit tanging alingaw-ngaw ang sumagot. Dumating si Dampalit, nakakunot ang noo. "Ang baho! Amoy panis na basura! Nasaan na ba si tatay? Ni hindi man lang naglinis bago umalis." "Baka nagtampo. Nagpunta sigurong pansamantala sa mga kamag-anak natin sa kabilang bayan." Walang pakialam na sagot ni Tumbaga habang binubuksan ng ref na halos wala ng laman. "Babalik din yun kapag nagutom." "Dapat lang," sabi ni Dampalit. "Sino ang mag-aasikaso sa atin dito?" Hay nako, pahirap talaga kahit kailan. Lumipas ang maghapon. Walang Ambuhan na bumalik. Ang dating malinis na bahay ay nagsimulang magmukhang abandonado. Ang mga damit na nagkalat, ang mga pinagkainan na hindi hinugasan, ang katahimikang hindi nila inaasahan. Nagsimula ng mairita si Tumbaga, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa abala. Kailangan niya ang pirma ng ama para sa pautang na inaaplayan niya. "Tawagan mo nga," utos niya kay Hina na kanina patahimik sa isang sulok. "Sinubukan ko na, kuya," mahinang sagot ni Hina. "Hindi ko makontak." Naiinis na inagaw ni Tumbaga ang telepono. Mayabang niyang idinayal ang numero ng kanyang ama. Ilang sandali siyang naghintay, nakakunot ang noo, inilapit pa ang telepono sa kanyang tainga. At pagkatapos, isang malamig at walang emosyong boses mula sa linya ang sumagot. Isang boses na hindi sa kanyang ama. "The number you have dialed does not exist." Ibinaba ni Tumbaga ang telepono. Ang kaninang pagkainis sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. At sa kaibuturan, isang maliit na kislap ng pag-aalala. Ang pagbaba ni Ambuhan sa bus sa terminal ng Bayan Sinag ay tila pagpasok sa ibang mundo. Ang maruming usok ng syudad ay napalitan ng sariwang hangin na may amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Ang ingay ng mga busina ay napalitan ng huni ng mga ibon at ng magagalang na tawanan ng mga taong naglalakad. Dito, ang mga tao ay ngumingiti sa isa't isa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Huminga si Ambohan ng malalim. Isang hiningang walang bigat, walang takot. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa makakita siya ng isang maliit na paupahang bahay na may karatulang kwarto for rent. Isang maliit ngunit malinis na silid, sapat na para sa isang taong nagsisimula muli. Walang tanong, kinuha niya ito. Ang una niyang ginawa ay hindi bilangin ang kanyang pera o magplano para sa hinaharap. Naglakad siya patungo sa sentro ng bayan at umupo sa isang maliit na karinderya. Umorder siya ng isang simpleng tapsilog at isang tasang mainit na kape. Habang kumakain, napagtanto niya, ito ang unang pagkain na kinain niya ng payapa. Walang naninermon, walang dumudura sa kanyang niluto, walang mga matang mapanghusga. Ang bawat subo ay may lasang kalayaan. Sa paglilibot niya sa bayan, napansin niya ang isang lumang simbahan. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na at may karatula sa labas na humihingi ng donasyon para sa pagkumpuni ng bubong. Pumasok si Ambohan sa loob. Sa katahimikan ng simbahan, hindi siya nagdasal para humingi ng kahit ano. Nagdasal siya para magpasalamat. Bago umalis, walang nakakakitang naghulog siya ng isang makapal na sobre sa donation box. Isang pasasalamat para sa bagong simula. Kinahapunan, napadpad siyang muli sa karinderya kung saan siya nananghalian. Nakita niya ang may-ari, isang babaeng nasa edad 50 na may mabait, ngunit may bakas ng pagod ang mukha, na malungkot na nakatingin sa kanyang halos walang lamamang mga kaldero. "Magandang hapon po," bati ni Ambohan. Ngumiti ang babae. "Magandang hapon din po, Tay. Mukhang napadpad po kayo ulit dito." "Masarap kasi ang luto ninyo," sagot ni Ambohan. "Ako nga pala si Ambohan." "Ilang-ilang po," pakilala ng babae. "Naku, pasensya na po kayo't wala na akong masyadong maihain. Matumal po talaga ang negosyo nitong mga nakaraang buwan." Sa mga mata ni Ilang-ilang, nakita ni Ambohan ang isang pamilyar na pagod. Ang pagod ng isang taong lumalaban ng mag-isa. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Ambohan. Isang ideyang magbibigay direksyon sa kanyang bagong buhay. Ginang Ilang-ilang. Simula niya, ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng katiyakan. "Mukhang kailangan ninyo ng tulong, at ako naman, kailangan ko ng mapaglalaanan ng oras." Nakita niya ang maliit na karatula sa pinto na "For sale." "Kung papayag po kayo," pagpapatuloy ni Ambohan, "bibilin ko po itong karinderya ninyo. Itutuloy po natin ang negosyo. Pero may isa po akong kondisyon." Natigilan si Ilang-ilang, hindi makapaniwala sa narinig. "Ke kondisyon po? Ano po yon?" Tumingin si Ambohan sa labas, sa mga batang lansangan na naglalaro sa kalsada. Mula bukas, ang lugar na ito ay hindi na lang basta isang karinderya. Sabi niya, ito ay magiging isang kainan na magbibigay ng libreng pagkain sa lahat ng nagugutom at nangangailangan sa bayan Sinag. Napatulala si Ilang-ilang. Ang mga mata niya'y nanlaki, nakatitig sa estrangherong kaharap na tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit. Lumipas ang isang linggo, pagkatapos ay isa pang linggo. Ang katahimikan sa bahay sa Barangay Hapis ay naging isang mabigat na pasanin. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng pagkakawatak-watak. Ang dating malinis na bahay ay tila dinaanan ng bagyo. Ang mga pinagkainan ay nakatambak sa lababo, umaalingasaw. Ang mga damit ay nagkalat kung saan-saan. At ang tatlong magkakapatid ay parang mga hayop na hindi magkasundo sa iisang kulungan. Ang unang tinamaan ng kamalasan ay si Tumbaga. Isang umaga, dalawang malalaking lalaki ang marahas na kumatok sa kanilang pinto. "Si Tumbaga?" tanong ng isa. Ang boses ay magaspang. "Ako nga." "Bakit?" Mayabang na sagot ni Tumbaga. Isang makapal na sobre ang iniabot sa kanya. "Listahan ang mga utang mo. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad. Kung hindi ka makakapag-settle hanggang sa Biyernes,
Kami na ang bahalang kumuha ng mga gamit dito sa loob ng bahay. Namutla si Tumbaga. Ang maliit na negosyong ipinagmamalaki niya ay matagal nang lugmok sa utang. Tanging ang pag-asa sa perang makukuha sa bahay ang bumubuhay sa kanyang loob. Ngayong wala ang ama, wala na siyang mapagkukunan. Sumunod naman si Dampalit. Isang hapon, umuwi ang kanyang asawa. Hindi para makipag-ayos, kundi para wakasan na ang lahat. May kasama itong mga kargador. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Dampalit habang pinapanood na buhatin palabas ang kanyang designer na bag at mga damit. Hindi ko na kaya, Dampalit, malamig na sabi ng lalaki. Pagod na akong magtrabaho para lang sa mga luho mo. Ngayong wala na ang tatay mo, para saluhin ka, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Iniwan siya nitong umiiyak sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga resibong hindi na mababayaran. Sa gitna ng kaguluhan, si Hina ang pinakanahirapan. Kinailangan niyang huminto sa kanyang maliit na trabaho para alagaan ang kanyang anak. Wala na ang kanyang ama para mag-abot ng pambili ng gatas o gamot. Isang gabi, sa gitna ng kanilang malamig na hapunan, dilata na naman. Hindi na napigilan ang samaan ng loob. Sana hindi na lang natin pinaalis si tatay. Umiiyak na sabi ni Hina. Tama ka. Mabilis na sagot ni Dampalit. Ang luha ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa awa sa sarili. Kung nandito lang siya, hindi sana mangyayari to. May mag-aasikaso sana sa atin. At may mahihingan sana ako ng pera. Sigaw ni Tumbaga, ibinagsak ang kutsara sa mesa. Kasalanan niyo to. Kung hindi lang kayo nagmadaling itaboy siya, edi sana nasa maayos pa tayong kalagayan. Nagturuan sila, nagsumbatan. Bawat isa'y naghuhugas ng kamay. Doon nila napagtanto ang halaga ni Ambohan, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang solusyon sa kanilang mga problema. Kinabukasan, isang matandang kapitbahay, si Aling Nena, ang dumalaw para mangumusta. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo, mga ihot iha. Sabi nito, nasaan na ba ang tatay Ambohan ninyo? Umalis po. Nagbakasyon. Mabilis na pagsisinungaling ni Dampalit. Ganoon ba? Sabi ni Aling Nena na tila may naalala. Alam na niyo, kakaiba talaga. Napadaan kasi ang pinsan ko sa isang malayong bayan. Bayan Sinag yata yun. May nakita daw siyang matandang kamukhang-kamukha ng tatay Ambohan ninyo. Sikat na sikat daw doon, namimigay ng libreng pagkain sa mga tao. Natigilan ang tatlong magkakapatid, ngunit hindi lang gulat ang nasa mga mata ni Tumbaga. Ito ay isang bagay na mas mapanganib, pagkalkula, pag-asa, at kasakiman. Namimigay ng libreng pagkain? Tanong niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Saan naman niya kinukuha ang pera para doon? Sa loob lamang ng ilang buwan, ang maliit na karinderya ni Ilang-Ilang ay nabuhay muli. Ngayon, may bago na itong pangalan na nakapinta sa isang magandang signboard sa labas. Kainan, Diwa ni Liwayway. Ang pangalan ay hindi lang isang alaala. Ito'y isang pangako. Araw-araw, mahaba ang pila sa labas ng kainan. Hindi mga customer na nagbabayad, kundi mga ordinaryong taong nagugutom, mga construction worker, mga batang lansangan, mga matatandang walang maaasahan. At para sa kanilang lahat, palaging may nakahandang isang mainit, masustansya, at higit sa lahat, libreng pagkain. Si Ambohan ang puso ng lugar. Hindi siya ang boss. Isa siya sa mga tagapagsilbi. Kasama ni Ilang-Ilang, siya ang naghahanda ng mga pagkain, nag-aabot ng mga plato, at nagbibigay ng isang ngiti sa bawat taong dumarating. Ang dating Ambohan na laging nakayuko at malungkot ay napalitan ng isang Tatay Ambo na kilala at iginagalang ng buong bayan Sinag. Dito, nahanap niya ang kagalakang hindi niya kailanman naramdaman mula sa sarili niyang mga anak. Isang hapon, habang nagliligpit, napansin niya ang isang binatang estudyante
na tahimik na kumakain sa isang sulok. Payat ito at halatang pagod. Ngunit sa tabi ng kanyang plato ay isang makapal na libro ng engineering. Nilapitan siya ni Ambohan. "Magandang hapon, iho. Mukhang pagod ka sa eskwela." Nag-angat ng tingin ang binata, bahagyang nahihiya. "Magandang hapon din po." "Opo. Galing po sa klase. Salamat po ulit sa pagkain." "Walang anuman," sabi ni Ambohan. "Anong pangalan mo?" "Liab po," sagot ng binata. Ang pangalang iyon, Liab o Ningas, ay tumatak sa isip ni Ambohan. Nakita niya sa mga mata ng binata ang isang apoy, ang pagnanais na matuto at umasenso. Nalaman niyang si Liab ay isang scholar na nanganganib na matigil sa pag-aaral dahil sa kawalan ng panggastos sa mga proyekto at pamasahe. Kinabukasan, kinausap ni Ambohan si Liab. "Iho, narinig ko ang sitwasyon mo," sabi niya. "Huwag mong hayaang mamatay ang apoy na yan. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin mo sa pag-aaral." Hindi makapaniwala si Liab. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mata ay hindi mapigilan. Sa unang pagkakataon, may isang taong naniwala sa kanya. Niyakap niya si Ambohan ng mahigpit. "Salamat po, Tay," sabi niya. Ang salitang tatay ay lumabas ng natural at puno ng pasasalamat. Naramdaman ni Ambohan ang init ng isang tunay na yakap ng isang anak. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kabutihan ni Ambohan. Ang kanyang pagiging bukas palad ay nakaagaw ng atensyon ni Kapitan Buwaya, ang tusong kapitan ng barangay. Isang aroganting tao na sanay na lahat ng bagay sa kanyang nasasakupan ay dumadaan sa kanyang palad. Isang araw, dumating si Kapitan Buwaya sa kainan, hindi para kumain, kundi para magmasid. "Magandang araw, Mang Ambohan," bati niya. Ang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sikat na itong kainan ninyo, ah? Marami kayong natutulungan. Saan naman kaya nanggagaling ang ganito kalaking biyaya?" "Nasa pagtulong lang po yan sa kapwa, Kapitan," magalang na sagot ni Ambohan. "Sabagay," sabi ni Kapitan Buwaya, ang mga matay tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. "Pero alam mo na, sa panahon ngayon kailangan mong mag-ingat. Maraming mapagsamantala." Pagkaalis ng kapitan, lumapit si ilang-ilang kay Ambohan. Ang mukhay puno ng pag-aalala. "Mag-ingat po kayo dyan, Tay Ambo," babala niya. "Ang buwayang yan, kapag may naamoy na pera, hindi titigil hanggat hindi nakakakagat." Isang ordinaryong tanghalian sa kainan, diwa ni Liwayway. Puno ang lugar ng tawanan at kwentuhan. Si Ambohan, kasama si ilang-ilang at Liab, ay abala sa pagsisilbi sa mga tao. Isang pamilyar na eksena ng bayanihan at pagmamalasakit. Ngunit ang masayang kapaligiran ay biglang naputol ng isang lumang kotse ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang 3 tao na tila hindi nababagay sa simpleng tanawin ng bayan sinag. Gusot ang mga damit, bakas sa mga mukha ang desperasyon, at may dalang aura ng kasakiman. Sina Tumbaga, Dampalit at Hina. Natigilan ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng bulungan. Lahat ng mata ay napako sa 3 bagong dating. Nang makita nila si Ambohan, malinis, maayos, at napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya, hindi nila napigilang mamangha. Ang ama na itinakwil nila dahil isa siyang pabigat ay mukhang mas malusog at mas masaya kaysa dati. Si Tumbaga, ang unang nakabawi. Nilakasan niya ang loob at naglakad papalapit. Sinubukang magpakita ng isang pekeng ngiti. Ama," sabi niya. Ang boses ay sinadyang gawing malambing. "Salamat sa Diyos at nahanap ka na namin. Nag-alala kami sa inyo." Tumingin si Ambohan sa kanya. Ang mga mata niya ay kalmado. Walang bakas ng galit, ngunit wala ring bakas ng pananabik. Tumingin siya sa kanila na parang mga estranghero. "Nagugutom ba kayo?" Iyon lamang ang tanong niya
Ang boses ay pantay. Sumunod si Dampalit, sinubukang gamitin ang kanyang sandata, ang pag-arte. "Tay, patawarin niyo po kami," sabi niya. Sinubukang magpaiyak. "Nagkamali po kami. Umuwi na po kayo sa amin. Miss na po namin kayo." Tumingin si Ambohan kay Dampalit. Pagkatapos ay kay Hina na nakayuko sa likuran, hindi makatingin ng diretsyo. Sa mga mata ni Hina, nakita ni Ambohan ang kislap ng totoong pagsisisi, ngunit natatabunan ito ng takot sa kanyang mga kapatid. Nagbuntong hininga si Ambohan. Bumaling siya kay Liab. "Liab, iho, bigyan mo sila ng 3 plato. Mainit na sabaw at kanin." Pagkatapos ay muli siyang humarap sa kanyang mga anak. Ang bawat salita niya ay tila isang malumanay, ngunit matulis na punyal. "Kung kayo ay nagugutom, maupo kayo. Dito sa diwa ni Liwayway, lahat ay malugod na tinatanggap. Lahat ng nangangailangan ay binibigyan ng pagkain. Iyon lang, wala nang iba." Ang pagtrato sa kanila, hindi bilang pamilya, kundi bilang mga ordinaryong pulubi na nanghihingi ng limos, ay isang sampal na mas masakit pa sa anumang sigaw o sumpa. Natulala si Tumbaga. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkukunwari. "Ano ang ibig niyong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sagot ni Ambohan, "ang tingin ay hindi nagbabago. Ay tapos na akong magsilbi sa inyo. Ngayon, kung gusto ninyong kumain, pumila kayo tulad ng iba." Ang kahihiyan ay bumalot sa 3 magkakapatid. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanilang mga tainga. Hindi na nakatiis si Tumbaga. Bago sila tumalikod, humarap siyang muli sa ama, ang mga matay nag-aapoy sa galit. "Hindi pa tayo tapos, ama." Ang pagkapahiya sa kainan ay hindi nagpatinag kay Tumbaga. Sa halip, ito ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit at kasakiman. Kung hindi nila makukuha ang ama sa santong dasalan, kukunin nila ito sa santong paspasan. "Paano nangyari to?" Bulalas ni Tumbaga habang pabalik-balik sila sa isang mumurahing motel na tinutuluyan. Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera? At anong karapatan niyang ipamigay na lang yun sa ibang tao? Pera natin yun. Ang kapal ng mukha niya. Segunda naman ni Dampalit nang gagalaiti. "Pagkatapos ng lahat, tayo pa ang mukhang masama? Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating makuha ang tiwala niya ulit." Sinubukan ni Dampalit ang kanyang plano. Kinabukasan, mag-isa siyang nagpunta sa kainan. Hindi para kausapin si Ambohan, kundi ang mga taong malapit dito. Una niyang nilapitan si Ilang-Ilang. "Nay Ilang-Ilang, di po ba?" Simula niya, ang boses ay puno ng pekeng awa. "Ako po si Dampalit, anak po ni tatay. Alam niyo po, nag-aalala lang po talaga kami na sa kanya. Mula po kasi nang mamatay ang nanay namin, medyo wala na po siya sa tamang pag-iisip. Baka po kung ano ang gawin niya sa sarili niya o sa pera niya. Ngunit si Ilang-Ilang ay hindi isang taong madaling mauto." Tiningnan niya si Dampalit mula ulo hanggang paa. "Sa nakikita ko, iha," malamig na sagot ni Ilang-Ilang. "Mas nasa tamang pag-iisip ang tatay mo ngayon kaysa dati. At mas masaya siya. Siguro dahil wala ang mga taong nananakit sa kanya." Bigong lumapit naman si Dampalit kay Liab, ngunit ganoon din ang sinapit niya. Ang katapatan ng mga bagong kaibigan ni Ambohan ay hindi matitinag. Dahil sa kabiguan, lalong nag-init ang ulo ni Tumbaga. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na narinig niya sa mga usapan sa bayan. Ang taong may kapangyarihan at tila may interes din sa kanyang ama. Gabi, sa isang madilim na opisina na amoy alak at sigarilyo, nagkaharap sina Tumbaga at Kapitan Buwaya. "Kapitan," simula ni Tumbaga, "nandito ako dahil pareho tayo ng problema. Ang tatay ko at ang pera niya." Isang tusong ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kapitan Buwaya. Itinapat niya ang ilaw ng lampara sa mukha ni Tumbaga. "Ipagpatuloy mo.
Wala na siya sa tamang pag-iisip. Diretsong sabi ni Tumbaga. Nilulustay niya ang pera na dapat ay para sa aming pamilya. Ipinamimigay niya sa mga taong hindi niya kaano-ano. Kailangan siyang pigilan. At ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ng kapitan. Kayo ang kapitan. Kayo ang may kapangyarihan. Sabi ni Tumbaga. Ang mga matay nagniningning sa masamang balak. Tulungan niyo kaming patunayan na wala na siyang kakayahang magdesisyon para sa sarili niya. Na kailangan niya ng isang tagapangalaga. Ang kanyang panganay na anak. Natawa si Kapitan Buwaya. Isang tawang malamig at mapang-uyam. At ano naman ang mapapala ko dyan? Kapag nasa akin na ang kontrol sa pera, sagot ni Tumbaga ng walang pag-aalinlangan. Magiging mas bukas palad ako sa mga proyekto ninyo, Kapitan. Magtutulungan tayo. Nagkatinginan sila. Isang kasunduan ang nabuo sa gitna ng dilim. Isang alyansa ng kasamaan. May mga paraan sa batas para sa mga anak na nagmamalasakit, sabi ni Kapitan Buwaya habang nagsasali ng alak. Kailangan lang natin ng tamang mga papeles at tamang mga testigo. Sa labas ng opisina, nakatayo sa anino si Hina. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, pigilan sila. Ngunit ang takot ay pumipigil sa kanya. Sa sandaling iyon, kailangan niyang mamili. Ang kasakiman ba ng kanyang mga kapatid o ang kakarampot na konsensyang natitira sa kanya? Hindi nagtagal. Naramdaman agad ni Ambuhan ang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa Bayan Sinag, ang alyansa ni Tumbaga at Kapitan Buwaya ay nagsimula ng kumilos, hindi sa paraang hayagan, kundi sa paraang tuso at makamandag, tulad ng isang ahas sa damuhan. Ang unang dagok ay dumating sa anyo ng mga bulong-bulungan. Narinig niyo ba? Yung matandang si Ambuhan daw, bigla na lang nagkapera. Baka galing sa masama. Sabi ng iba, tinakasan daw ang pamilya. Kaya pala, ipinamimigay na lang ang pera para makonsensya. Ang sabi sa akin, medyo maluwag na raw ang turnilyo. Kawawa naman. Baka bukas makalawa, pati damit niya ipamigay na rin. Ang mga salitang ito, na parang lason, ay ikinalat ng mga tauhan ni Kapitan Buwaya sa palengke, sa plaza, sa simbahan. Ang dating paghanga ng mga tao kay Ambuhan ay unti-unting nahaluan ng pagdududa at awa. Ang sumunod na atake ay mas formal. Isang umaga, habang abala sa paghahanda sa kainan, isang van mula sa munisipyo ang huminto sa tapat. Bumaba ang mga health inspector. Magandang umaga, sabi ng pinuno nila, hindi man lang ngumiti. May natanggap kaming anonymous complaint tungkol sa sanitation standards ng lugar na ito. Magsasagawa kami ng biglaang inspeksyon. Sinubukan nilang maghanap ng butas. Sinuri ang bawat sulok ng kusina, ang bawat sangkap. Ngunit ang diwa ni Liwayway ay pinapatakbo ng may pag-iingat at pagmamahal. Wala silang makitang mali. Sa kabila nito, nag-iwan sila ng isang babala. Sapat na para magtanim ng takot sa isipan ng ilan sa mga parokyano. Pansamantalang hindi ito inalintana ni Ambuhan. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang mga taong patuloy na pumipila sa labas. Ang mga taong umaasa sa kanila. Patuloy siyang nagsilbi kasama sina Ilang-Ilang at Liyab na hindi bumibitaw sa kanyang tabi. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating isang hapon sa pamamagitan ng isang opisyal na sulat. Isang process server mula sa korte ang nag-abot kay Ambuhan ng isang makapal na sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Ilang-Ilang habang binubuksan ito ni Ambuhan. Si Liyab naman ay nakatayo sa likod niya, handang sumalo. Binasa ni Ambuhan ang laman ng sulat. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang bagyong paparating. Ito ay isang petisyon na inihain sa korte. Isang petisyon na humihiling na isailalim si Ambuhan Diwa sa isang mental health evaluation. Isang petisyon
na naglalayong ideklara siyang mentally incompetent na pamahalaan ang kanyang sariling mga ari-arian. At sa ilalim ng petisyon, malinaw na nakasulat ang pangalan ng petitioner. Tumbaga Diwa, ang kanyang panganay na anak. Mga walang hiya, hindi na napigilan ni ilang-ilang. Pati sarili nilang ama, gagawan nila ng ganito? Anong gagawin natin, Tay Ambo? Nag-aalalang tanong ni Liab. Tinitigan ni Ambohan ang papel. Ang bawat salita ay isang patunay ng kasakiman ng kanyang mga anak. Ang bawat letra ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Pero hindi siya natakot. Hindi siya nanghina. Ang naramdaman niya ay isang matinding kapaguran, isang pagod sa kakatakbo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sulat. Tumingin siya kay ilang-ilang. Isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siguro, oras na para tapusin ang lahat ng ito. Mahinahon niyang sabi, Ilang, pakitawagan mo ang abogado ko. Ang community meeting na ipinatawag ni Kapitan Buwaya ay hindi isang ordinaryong pagpupulong. Isinagawa ito sa town hall na may entablado at mga upuang nakaayos na parang isang korte. Sa unang tingin, mukha itong isang bukas na forum para talakayin ang kapakanan ni Ambohan Diwa. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang bitag. Isang modernong public trial na idinisenyo para ipahiya at durugin ang pagkatao ni Ambohan sa harap ng bayang minahal niya. Nasa gitna si Ambohan, kasama sina ilang-ilang at Liab sa kanyang tabi. Sa kabilang panig, naroon si Tumbaga at Dampalit, kapwa nakasuot ng itim, tila mga nagluluksa. At sa entablado, nakaupong parang isang hari, si Kapitan Buwaya, ang tagapamagitan ng palabas. Mga kababayan, simula ni Kapitan Buwaya sa mikropono, ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Tayo ay nagtipon-tipon ngayon dahil sa isang sensitibong usapin. Isang usapin ng pamilya, ngunit apektado ang buong komunidad. Ang usapin tungkol sa ating kaibigang si Ambohan Diwa. Ang unang tumayo ay si Tumbaga, umiiyak. Isang perpektong pag-arte ng isang anak na nag-aalala. Ang ama ko. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Mahal na mahal namin ang ama ko. Ngunit simula nang pumanaw ang aming ina, napansin naming unti-unti na siyang nagbabago. Nakakalimot. Nagwawaldas ng perang hindi niya maalala kung saan galing. Tinakasan niya kami, hindi dahil sa galit, kundi dahil nalilito na siya. Ang gusto lang po namin ay maprotektahan siya at ang kinabukasan na dapat ay para sa amin. Sunod namang tumayo si Dampalit. Dala-dala ang isang lumang family picture. Ito po kami noon, sabi niya habang umiiyak. Isang masayang pamilya, pero tingnan niyo po ang tatay ngayon. Ibang-iba na. Ipinamimigay niya ang lahat sa mga estranghero. Hindi po yan gawain ng isang taong nasa tamang pag-iisip. Puso ng isang anak lang po ang kumikirot para sa kanyang ama. Ang mga salita nila ay epektibo. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang awa ay bumaling sa dalawang kaawa-awang anak. Ngunit hindi nagpatinag ang mga taong tunay na nakakakilala kay Ambohan. Tumayo si ilang-ilang. Kasama ko si Tatay Ambo araw-araw, matapang niyang sabi. Mas matino pa siyang mag-isip kaysa sa ating lahat dito. Ang tanging sakit niya ay ang sobrang pagmamahal sa kapwa. Sumunod si Liab, ang mga matay nangingilid sa luha. Binago ni Tatay Ambo ang buhay ko, sabi niya. Ibinigay niya sa akin ang kinabukasan na kailanman ay hindi ko pinangarap. Kung kabaliwan ang tawag doon, sana lahat ng tao sa mundo ay mabaliw na lang. Ang paghuhukom ay naging isang labanan ng salita. Bawat panig ay may kanyang-kanyang testigo. Ngunit ang bigat ng kasinungalingan ay nagsimulang maramdaman ni Hina. Nakaupo siya sa isang sulok, nanginginig. Ang bawat salita ng kanyang mga kapatid ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng pasasalamat para sa kanyang ama ay isang sampal sa kanyang konsensya. Hindi na niya nakayanan.
Sa gitna ng mainit na pagtatalo, bigla siyang tumayo. Tama na. Ang sigaw niya ay pumuno sa buong hall. Lahat ay napatingin sa kanya. Tama na, bakuum. Pakiusap, sabi niya habang humahagulgol. Lahat ng yan. Hindi lahat yan totoo. Hindi namin siya inalagaan. Itinaboy namin siya. Itinaboy namin si tatay. Natigilan sina Tumbaga at Kapitan Buwaya. Isang malakas na dagundong ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang malakas na tunog ang muling pumutol sa lahat. Bumukas ang pinto ng town hall. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. May dalang itim na briefcase. Sa likod niya ay may 2 unipormadong staff mula sa isang kilalang bangko at isang notaryo publiko. Lahat sila ay naglakad patungo sa entablado at tumayo sa likod ni Ambohan. Dahan-dahang tumayo si Ambohan Diwa. Kinuha niya ang mikropono mula kay Kapitan Buwaya. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Sa buong bayan, ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Salamat sa inyong palabas, mga anak. Sabi niya, ang boses ay malinaw, malinaw at malakas, umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ngayon, ako naman. Ang katahimikan sa loob ng town hall ay halos nakabibingi. Lahat ng mata ay nakatuon kay Ambohan Diwa na nakatayo ngayon sa gitna ng entablado, hindi na bilang isang akusado, kundi bilang isang taong may hawak ng kapangyarihan. Unang-una, simula ni Ambohan, ang boses ay matatag. Nais kong pasalamatan ang aking mga anak, sina Tumbaga at Dampaliit, sa pagpapaalala sa ating lahat kung gaano kalakas ang kasakiman. Isang senyas mula sa abogado ni Ambohan, isang malaking screen ang ibinaba sa likod ng entablado. Ang unang ipinakita ay mga dokumento, mga promissory note, mga demand letter, mga ebidensya ng pagkakautang ni Tumbaga sa mga pinagkakautangan niya. Sinasabi ng aking anak na nag-aalala siya sa aking paggasta, patuloy ni Ambohan. Ngunit ang totoo, nag-aalala siya dahil wala na siyang mapagkukunan para sa sarili niyang mga luho at pagkakamali. Namutla si Tumbaga. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Sunod na ipinakita ang isang audio recording. Boses ni Kapitan Buwaya na nakikipag-usap sa isang health inspector. Malinaw sa usapan ang pag-aalok ng suhol para gipitin ang kainan ni Ambohan. At ikaw, Kapitan Buwaya. Sabi ni Ambohan, tinitingnan ng kapitan na ngayon ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Salamat sa pagpapakita kung paano ginagamit ang posisyon para sa pansariling interes. Hayaan nating ang Department of Interior and local government ang humusga dyan. Gumuho ang mundo ni Kapitan Buwaya. Ngunit hindi pa tapos si Ambohan. Hinarap niyang muli ang kanyang mga anak, lalo na sina Tumbaga at Dampalit na ngayon ay hindi na makatingin kanino man. Hiniling ninyo sa korte na ako'y ideklarang wala sa tamang pag-iisip. Hiniling ninyo na kunin ang karapatan kong magdesisyon para sa aking sarili. Sabi ni Ambohan, ang boses ay unti-unting napupuno ng bigat ng maraming taong sakit. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang aking huling desisyon, ang aking huling pamana. Huminga siya ng malalim. Sa araw na ito, sa harap ninyong lahat, anunsyo niya, ang boses ay umalingaw-ngaw. Ang lahat ng aking yaman, ang 100 milyong piso na napanalunan ko sa loto, ay aking opisyal na inililipat. Isang sandali ng katahimikan, inaasahan ni Tumbaga at Dampalit na maririnig ang kanilang mga pangalan. Ay inililipat ko sa isang trust fund na itinatag para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Bayan Sinag, pagpapatuloy ni Ambohan. Mula ngayon, ang perang ito ay hindi na akin. Ito ay pagmamay-ari na ng bayan. Ito ay gagamitin para sa mga scholarship ng mga batang tulad ni Liab, sa mga libreng gamot para sa mga may sakit, at sa patuloy na pagpapatakbo ng kainan.
Diwa ni Liwayway. Ipinapangalan ko ang pundasyong ito sa aking yumaong asawa. Ito ang magiging Diwa ni Liwayway Community Trust Fund. Ang mga tao ay napanganga na sinundan ng isang malakas at dumadagundong na palakpakan. Sa entablado, kinuha ng notaryo ang mga dokumento. Sa harap ng lahat, nilagdaan ni Ambohan Diwa ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay isang pagputol sa tali na nag-uugnay sa kanyang sakim na mga anak. Hindi na nakatiis si Tumbaga. Sumugod siya paakyat ng entablado. Ang muka'y puno ng galit na parang isang demonyo. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sigaw niya. Akin yan. Pera namin yan. Hinarap siya ni Ambohan. Sa huling pagkakataon, wala nang sakit sa kanyang mga mata. Wala nang galit. Tanging awa. Nagkaroon kayo ng pagkakataon. Malamig niyang sagot. Ang pagkakataong maging isang anak at sinayang ninyo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok na nilikha ng malaking eskandalo sa Bayan Sinag ay tuluyan ng humupa. At ang naiwan ay isang panibagong simula. Ang Diwa ni Liwayway Community Trust Fund ay naging isang haligi ng pag-asa sa bayan. Sa pamumuno ng isang Board of Trustees na kinabibilangan ni na Ilang-Ilang, Liab, na malapit nang magtapos bilang isang engineer, at ilang mga respetadong miyembro ng komunidad, ang pangarap ni Ambohan ay naging isang buhay na katotohanan. Isang bagong library para sa mga bata ang naitayo. Isang lingguhang medical mission ang inilunsad. At ang kainan, Diwa ni Liwayway, ay patuloy na nagbibigay ng pagkain at pag-asa sa daan-daang tao araw-araw. Si Kapitan Buwaya ay natanggal sa pwesto at ngayon ay nahaharap sa maraming kaso. Ang sinapit ng mga anak ni Ambohan ay isang malungkot na paalala na ang kasakiman ay may sariling parusa. Si Tumbaga na lubog sa utang at kahihiyan ay nawala na lang na parang bula. Tinatakasan ang mga taong pinagkakautangan niya. Si Dampalit, na iniwan ng lahat, ay napilitang mamuhay ng simple, malayo sa karangyaan na dati niyang inaasam. Isang araw, nakatanggap si Ambohan ng isang sulat. Galing ito kay Hina. Walang address, tanging isang selyo mula sa malayong probinsya. Sa loob, isang maikling liham. Tatay, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Nagsusulat lang po ako para sabihin sa inyo na sinusubukan kong maging isang mabuting ina sa aking anak. Ituturo ko sa kanya ang mga bagay na kinalimutan namin, ang paggalang at ang pagmamahal. Sana balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. Hina. Habang binabasa ni Ambohan ang sulat, walang luhang pumatak. Tanging isang malalim na buntong hininga ng pagtanggap. Si Ambohan Diwa, na ngayon ay wala ng kahit isang sentimo sa kanyang pangalan, ay mas mayaman pa kaysa dati. Ang kanyang kayamanan ay hindi na nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa bawat ngiti ng batang nabibigyan niya ng pagkain, sa bawat pasasalamat ng mga natutulungan ng pundasyon, at sa init ng pamilyang natagpuan niya kina Ilang-Ilang at Liab. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkakasama silang tatlo sa labas ng kainan. Pinapanood ang ginintuang kulay ng langit. Ang ganda ng paglubog ng araw, Tay Ambo, sabi ni Liab. Ngumiti si Ambohan. Oo, anak. Pero ang mas maganda dyan, sabi niya, ay ang kaalaman na bukas, sisikat itong muli. At sa mapayapang sandaling iyon, nahanap ni Ambohan Diwa ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang bahay na gawa sa bato, kundi isang tahanang binuo mula sa pagmamahal, itinayo sa pagpapatawad at pinaliliguan ng bagong sinag ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ambohan Diwa, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasa dugo, kundi nasa puso. Ipinakita nito
na ang pinakamalaking yaman ay hindi ang perang iniipon natin, kundi ang kabutihang ipinamamahagi natin sa ating kapwa. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ano po ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa kwento ni Tatay Ambuhan? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam po.